الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. Balikan natin yung Babul qaul fi akhbaril ahad. Bab ng usapin patungkol sa mga hadis-hadis ahad. Napag-aralan na natin kailan na yung hadis ay natin sa dalawa. Unang-una na hadis mutawatir, pangalawa hadis ahad. Ang hadis mutawatir, na ito yung hadis na sobra-sobrang kanyang sanad. Kaya ito ay naikwento ng maraming tao na imposible na magsinungaling yung mga tao. Yan ang hadis mutawatir. Tapos sa usul fiqh, ang hukom ng hadis mutawatir, wajibul ilm wal amal. Wajib maniwala, at wajib din na i-amal. Wajib ilm dito, magyakit, sigurado na yung tawag dito, hadis na yun. So dahil sigurado na yung hadis na yun, wajib na mag-iman. Patut ang perhatian. Halimbawa ng Al-Quran, patut ang perhatian. Kasi importante yung sanad, yung sanad na yan yung mga nagkwento, mga taong nagkwento sa talaykay ng pagsasalaysay ng isang hadis. So kaya na kung di ka pa man tulang ko hadis, ginanipin na sanad. Mahalaga yun. Pag ang sanad ay marami, na yung sifat ng marami na yun ay posible pang magkaroon ng kasinungalingan, ayun ang tinatawag na hadis mutawatir. Pangalawa, itong hadis ahad. Ang hadis ahad, ito yung sanad niya ay bababa sa tinatawag na mutawatir. Bababa sa had ng mutawatir. Ito yung kailangan ng ijtihad. Hindi katulad ng hadis mutawatir, hindi kailangan ng ijtihad. Hindi kailangan ng ijtihad. Pero, napapasukan pa rin yun ng mga nasikh mansukh. Kasi nga, hadis yun. Kahit mutawatir pa, pero pinapasukan pa rin yun ng nasikh mansukh. At ganoon din na nagkakaroon din yun ng tinatawag na ta'arud. Nagkakaroon din ng ta'arud. Sa totoo lang ng mga ta'arud na yan, na sa atin nagkakata'arud. Doon sa pagbibigay natin ng kahulugan. Kasi kung babalikan natin yung totoong nagsalita, na wala namang ta'arud. Yung nito, wa'lam anna khabaral wahid ma'in haqqa'an hadith tawatur. Ang hadis ahad, ito yung hadis na in haqqa, bumagsak siya, bumaba siya. Siya naman an hadith tawatur, sa ta'rif ng tawatur. Ginanahad-had dyan sa tarif ng tawatir o kaya level ng tawatir. Ang hadis mutawatir. Wahuwa at siya na khabar ahad na dorbani, dalawang klase. Una, musnad. Pangalawang mursal. Ibig sabihin ng musnad na ito yung may sanad. Ito yung talaykay sa pagsasalaysay ng hadis. Yung talala na daan. Ito yung sanad, ayun yung daan. Kapag sinabing musnad, na may daan. Dugtong ang daan. Musnad nito yan, muttasil. Muttasil sanad. Dugtong yung kanyang daan, hindi putol. Pangalawa, mursal. Yung tinatawag na may putol ang kanyang daan. Ibig sabihin ng mursal nito, yan yung muqati'us sanad. Putol ang kanyang sanad. Yung musnad ay muttasilus sanad. Itong mursal ay munqati'us sanad.
Fa'ammar mursal, patungkol sa hadis mursal, na palahu babun yaji'u insyaallah ta'ala. Na para sa mursal, bab na darating insyaallah ta'ala. Sabi niya dito, wa ammal musnadu, patungkol sa hadis musnad, yani muttasil yung sanad, nakadugtong yung kanyang sanad, na patarbani, na dalawang klase. Dalawang klase yung hadis na may sanad, yani yung kumpleto, yung kanyang sanad. Mula doon sa tabaka, no, tabaka nasa ng mga sahaba, tabaka tabi'in, tabaka tabi'in. No, na kumpleto, walang putulubang. Nandyan lahat ng nagkwento. Nandyan lahat ng nagkwento. Kumbaga na nandyan lahat, alam lahat kung sino ang nagkwento ng hadis na yun. Kung ganon, no, na yun ang tinatawag na musnad. Hinati itong musnad dito sa dalawa. Isa doon, na ahaduhuma na yujibul ilm. Yun yung hadis na musnad, hadis na dugtong-dugtong yung kanyang sanad, na kasi mapunta na siya sa hukom. Ariyo. Kasi kung yung sanad niya ay correct, tama, sahih, wajib ang amal. Wajib na mag-amal. Yun ang hukom niya. Pero ito masala, kung dugtong-dugtong na yung sanad, wajib na ba itong paniwalaan o hindi wajib paniwalaan? Itong isa dito tatalakayin niya, na yung musnad, sabi niya, ay isa doon ay yung tinatawag na yujibul ilm, na inoobliga niyang maniwala. Inoobliga niyang maniwala. Itong inoobliga niyang maniwala na mapahom lang yan doon sa ilm. Nabaginan ni Bibiraman na ilm. Kasi ang ibig sabihin ng ilm, na yan yung tinatawag na ilm na yung kasiguraduhan. Itima na ilm. No, al-jazmul mutabiq bil haq. No, yung kumbaga na desisyong tugmang-tugma sa pangyayari o kaya sa katotohanan. Itima na ilm. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Alamin mo, yan siguraduhin. Sigurado, meron ng natiyak. Hindi man na yujibul ilm. So bakit po linagyan ng wajib maniwala? No, kasi once na masigurado na yan na, hindi ka maniwala. Siyempre, obligado ka ng maniwala. Halimbawa, merong dumating na balita na hindi nagdala si Paan ng dalaglag. Barato pa mauwa. No, ba't ka tumatawag? Siya. Natapos na nasigurado mo, maniniwala ka pa hindi? Wajib kang maniwala hindi? Ayaw mo sa gusto, maniniwala ka. Wala eh. Mariw. Gitiman na niya nun. Yun ang tinatawag na yujibul. Yujibul ilm. Wala pa akong lakas eh. Kaya lang. Yung lawal ng umigay, hindi naman ako nakakatulog. Nakahiga lang. Alam ninyo itong pagtuturo na kailangan talaga ng solo. Pag konti-konti lang na para rin pagtatrabaho, ginadabag na mga mapagulog. Lagit man. So wajib maniwala. Balitaan mo lang yun, tapos natiyak mo, nasigurado mo yujibul ilm. Yun yung tinatawag na sanad niya ay kumpleto, no, na isang uri doon, wajib paniwalaan yung hadis niya. Wajib paniwalaan. Wajib paniwalaan. So ano-ano yung mga bagay na wajib paniwalaan? Wawa at siya na ahadwa, itong isa na ito. Wawa at itong isa na at itong una na ala awjuhin ay may ilang mga paraan. Unang-una na minha khabarullahi azza wa jalla, salita ng Allah. Haliw.
pag ang Allah nagsalitaw pa ba? Ha? Nandiyan di ka berarti. Niniwala ka? Sigurado ng salita yun ng Allah, sigurado. So anong gagawin mo? Di huwag ka maniwala. Hindi man na rin. Yun yung naging labas ng sinabi ko na yung al-ilm dito na wajib maniwala, i-translate ang sa wajib maniwala para makuha natin yung hukom. Ano? Makuha natin yung hukom. Makuha natin yung hukom. Anong hukom natin? Kumbaga na ano ang tunay galabang tanong. Kasi tayo alam nag-aaral tayo ng usulul fiqh na ano ang sinasaad ng yujibul ilm, inoobliga niya ang sigurado. Yan sigurado yung bagay. Di kapag sigurado niya, wajib maniwala. Ariyo, tulad ng salita ng Allah. Ariyo, benar sumater wala, totoo yung salita ng Allah, totoo. Anong gagawin? Yun yung base, yung nasa obligasyon ng mukallaf, wajib maniwala. Wajib maniwala. Tapos, kung yung salita na yun, nagsasaad ng amal, ariyo, di wajib din i-amal. Kung hindi naman nagsasaad ng amal, di basta paniwala. Anong halimbawa ng tawag dito? Totoong salita ng Allah, katulad ng mga kwento halimbawa. Ano nakalagay sa Quran? Kwento ng Nabi Yusuf po pa ba? At ito na yung pag-amal-arugod na amal di. Ang inutos lang sa iyo doon, maniwala. Po, Peterol karong maniwala. Basta napatunayan mo yun ay salita ng Allah. Bitiman na nila. Wa khabaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at ang salita ng Nabi. Di pa ba na magsasalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adiyo, tanggalin muna natin yung sanad ha. Kaharap mo ang Nabi, pero sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaharap mo ang Nabi, nagsasalita ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maniniwala kayo? Maniniwala ka. Wajib kang maniwala. Bakit? Bakit ka wajib maniwala yan? Ikatero yan ka, nakatero na bin. Kumana di nga purat yan. Ano makikwan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ang Rasulullah hindi siya nagsasalita ng gusto-gusto lang. Adiyo. Yun yung mga nagsasaad na ang salita ng Rasulullah kailangan pakinggan. Kailangan pakinggan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hindi magiging mu'min ang isa sa inyo hanggang sa hindi ako ang maging pinakamamahal niya. Higit pa sa kahit anumang bagay, higit pa sa magulang niya, higit pa sa mga anak niya, higit pa sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, na kung hindi mo paniwala ng napinanda, na wajib. Kasi yung salita ng Rasulullah, sigurado hindi, sigurado. So dahil sigurado, anong gagawin? Hindi maniwala. Miyawan nito, maniwala. So ito automatic na kapag ang isang hadis ay magsasaad ng ng kasiguraduhan, na ang magiging resulta niya ay parang hadis mutawatir sa hukum. Anong hukum ng hadis mutawatir? Wajibul ilm wa wajibul amal. Wajib mag-ilmo, wajib mag-amal. Amal-amal kung yung salita ay pero ipinabuto sa Rio. Kung yung salita naman, kwento lang, maniwala lang. Laging tanong ba mo? Kung namiyakat pero nang ikinwento ng Allah ang kwento ng Yusuf alayhi salatu wassalam sa Quran. Kung natigtan mo, yun ang benar. Walang ganun. Rio, pag ginawa mo, yung kafir ka. Kasi yujibul ilmu nga. Nawan nito. وَمِنْهَا أَنْ يَحْكِيَ الرَّجُلُ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
kabilang pa sa mga audio na magkwento ang isang lalaki sa harap ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayadda'iya ilmahu. No. At isinasangguni niya na lalaki, ilmahu ilman rasul, wala yungkiru alayhi, na hindi tinatakwil niya na Rasulullah alayhi alam rajul. Kaya hindi niya sinusupalpalan na yung lalaki na yung kasama yung sa wajib tayong maniwala. Halimbawa, ang Abu Bakar as-Siddiq, yun ang isang lalaki, no? Tapos nagsasabi siya sa Rasulullah, "Ya Rasulullah, kung magkatay kaya tayo ng kambing." Ariyo. Tapos walang sinabi ang Rasulullah, maniniwala kayo? Maniwala ka! Ariyo. Bakit? Kasi sinaksihan siya ng Rasulullah. Yung purati. So kung yung salita niya, ay kwento lang, ang trabaho lang ng isang mukallaf ay maniwala. Pero kung ang salita niya ay may utos o kaya pagpabawal, wajib kong gawin. Ano yun daw? Fayuqta'u bihi ala sidqihi, na didesisyonan bihi bisyai'at sa bagay na yun, ala sidqihi, sa pagiging totoo niya, totoo nung lalaki. Wa minha an yahtiyar rajulu syai'an bihadrati jama'atin kathiratin. At kabilang sa kanya na magkwento ang isang lalaki ng isang bagay sa harap ng grupong maraming jama'an ng marami. Ito masala, ijma na naman ba ma? Yadda'i ilmahum, na sinasangkuni niya o kaya iginigiit niya ilmahum, na alam nila na pala yung kirunahu, na hindi nila tinatanggihan yung lalaki, na payu'lam na bidalika sidquhu, na malalaman bidalika ay biadami karihim sidquhu, ang pagiging totoo niya, sidqur rajul. Na ito kasama ito sa wajib ilm. Wa minha khabarul wahidi, at kabilang pa dito na yung klase ng hadis ahad, alladhi talaqatul ummatu bil qabul, na talaqatul umma, na sinalubong siya na alladhi, o kaya yung khabar wahid na yun, bil qabuli, ng pagkakabul, ng pagtanggap. Minsan na mayroong hadis na mayroong hadis na katulad yung hadis na innamal a'malu binniyat. Yung hadis na innamal a'malu binniyat, nagito na hadis yun. Kung hindi pa tayo titingin doon sa pagkakaisa ng mga tao, pagkatapos ng mga sahaba, nagiwan na hadis ito na hindi yun mag-uubliga na maniwala tayo. Kasi nga yung sanad niya ay gharib. Yung sanad niya, gharib. Darating din tayo dyan. Ibig sabihin ng sanad niya, gharib, kulang yung tao na nagkwento. Pag kulang yung tao na nagkwento, na pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo yung salita. Pwedeng totoo, kaya pwedeng hindi totoo yung salita. So dahil doon, na yung hadis na yun na, dahil sa, kumbaga na, okay naman sa nakarinig, inuobliga niya ng ipasagawa. Bakit? Bakit isasagawa? Kasi ihtiyat. Ano din yun? Ihtiyat. Kumbaga na, so ihtiyat, paniniguro ba? Kapaniguran. Ihtiyat. Ihtiyat, kapaniguran. Pero yung maniwala, hindi ka obligadong maniwala. Hindi ka obligadong maniwala. Kasi pwedeng mali yun, pwedeng nagkamali. Kasi pag merong ihtimal pag merong ihtimal, ang ibig sabihin ng may ihtimal na may dala. Kaya lang, ang zahir ay totoo. Ang zahir naman sa salita na yun, totoo. Katulad nung yung hadis na innamal a'malu binniyat.
May problema na pagdating sa mga bandang likuran na tinanggap ng mga umat. Hanggang sa ang Imam Shafi'i na sinasabi niya na ang ikatlong bahagi ng kaalaman sa Islam ay nandito sa hadis na ito. Innamal a'malu binniyat. Matatagot. Mga malalaking ulama, bisursiya nila na yan. Kailangan ng okay. Dahil din sa pagsasaksi nila, yun yung manatalamadul umma bil qabul. Yung isa pang ulama na yun, ang paliwanag niya, Wapi hadis maudu. Ariyo. Kahit yung hadis na yun ay sanad yan na maudu. Pero clean name ng umma, ng karamihan sa mga ulama ba? Gito na, kasama yun sa wajib ka rin maniwala. Fayuqta'u bisidqihi, no, na didesisyonan bisidqihi sa pagiging totoo niya na hadisahan. Sawaun amilal kullu bihi, parehas kung isinagawa ng lahat bihi bi khabaril wahid aw amilal ba'du o kaya isinagawa ng ilan lang. Yung pinapimiglo. Wa ta'awwalahu al-ba'du at tinaan at tinawil pa siya nakabarwahid al-ba'du ng ilan sa kanila. Kung ganon itong mga nabanggit na mga para wajib ng mga hadis na nagsasaad na wajib maniwala, nasabi niya na tujibul amal din. Tujibu al-amal. Inuobliga niya yung tao mag-amal. At tinaniwala ka na sa salita. Haliw, sinabi niya sa iyo na kainin mo yung saging. Haliw, na maniwala ka sa salita niya, hindi. Bakit ka hindi maniniwala? Halimbawa, yung tao na yun na may nakita mo na bumili siya ng saging. Haliw, tapos sabi niya, ito, kain ka. Haliw, ito, kain ka. Sinabihan ka niya, ito, kain ka. Haliw, at ito na, maniwalaan ka mo ta piperya na kain ka. Maniwala ka. Haliw, tapos, obligado ka bang kumain doon? Haliw, obligado hindi. Obligado din. Obligado. Baka ka ngaw. Haliw, at inutusak ka na. Tapos yung utos-utos na naman doon, papalik ka na naman doon sa amar-amar doon. Pag ilay, nakapanaw ta sumiyog. Baya so lagi dia, sumiyog ka na ginaway ka. Haliw, na ibang klaseng amar yun. Naboto amar hakiki ka, amar madyas. Pero pag ang nagputos sa'yo, mas malaki sa'yo, di amar hakiki. Haliw, doon mo na naman titignan. Baya po pag ilay ka, nagigugong. Siyempre, babalik ka na naman doon sa mga lafaz ng mga salita. No, pero yung kabuuan ng kwento, doon sa khabar, hadis. Yung kabuuan ng kwento, unang-una, wajib ka nang maniwala. Pagkatapos, wajib ka mag-amal. Yan kanito. Wajib mag-amal. So kung yung utos na yun ay nagsasaad ng pinapipili ka, takhir, kasi nga, amar majazi, di bahala ka kung kakain ka o hindi. Kung hindi ka kumain, walang problema, nagampanan mo yung utos, nag-amal ka. Yan ka dito. Kaya pinapipili ka wayaqa'ul ilmu bihi mastiqlalan. At magaganap ang kasiguraduhan biha sa kanya bihadil akhbar, istidlalan ang dalil. Good na dalil. Kasi ito trabaho ng usul fiqh. Wasani ikalawa, at siya ganun, yujibul amal, wala yujibul ilm. Inoobliga niyang gawin, pero hindi niya inoobliga mag-amal. Haliw,
Balikan na naman natin yung innamal a'mal binniyat. Tapos tanggalin natin yung pagtanggap sa hadis na ito ng mga tao na umaw pagtanggap nila. Hanggang sa naijma na sila upama na syarat ng ibadat yung niyat. Ngayon, naijma ang mga ulama na syarat ng ibadat yung niyat. Adiyo. So yun. Balikan natin yun. Tanggalin natin yung pagka-ijma nila sa hadis na yun. Adiyo. Babalikan natin kung hindi sila doon na ijma o baba. Isa ang nagkwento. Kaya lang yung nagkwento na dugtong-dugtong yung kanyang sanad. Kumpleto naman yung sanad. Okay naman. Yung tabiin nandyan. Tabiin nandyan. Yung sahaba nandyan ang nagkwento ang Umar radiyallahu anhu. Ariyo, hindi nagkwento pa. So, pag sa mga ganong palagayo pa ba, parang isang lalaki, sinabi niya, ariyo, parang isang lalaki pa ba, sinabi niya, na yung lalaki na yun, nakilala mo yung lalaki na yun na matinong tao. Hindi nagsisinungaling pa ba. Dumating ang parating na ang buwan ng Ramadan, sabi niya, nakita ko doon yung buwan. Ariyo, nakita ko doon yung buwan. Tapos yung salita niya, hindi wajib maniwala. Ariyo, kaya lang wajib i-amal yung salita niya. Bakit? Kasi yun ang zahir. Yun yung zahir at yun ang ihtiyat. Kasi bakit? Kasi nga hindi napag-alaman na itong lalaki ito na di mamukog, sinungaling. Hindi nalaman na itong tao ito ng duloko. So ang zahir na lahat ng kanyang sasabihin ay totoo. Ito yung zahir. Kaya hindi ka wajib maniwala. Pero wajib mong gawin. Ano yun? Sabihin sa'yo ng isang napagkakatiwala ang tao. Kuha natin. Merong dumaan dyan na layo. Ariyo. Ito na yung suwan naman. Niniwala kayo. Hindi ka naman maniniwala, pero anong gagawin? Mag-iingat ka. Nag-iwan ka pag-iingat. Dito'y amal. Kailangan mo mag-ingat, hindi. O papagaya nga saan mo makuha lahat ng kanyang lahat pagbibiro, tingin ng hindi ang nakari mo, pinunag siya. Apo. Maniniwala kayo hindi? Ito yung masala ng hadis. Pag makapag-aral kayo ng hadis na, Allah alam mo matanong na sumkita ngayon lagi din. Minsan kahit hindi naman lahat ng libro ng mustalah hadis na natatalakay yung ganito. Ay, kadalasan ang nagtatalakay ng iusul biki kasi ang hinahabol nila doon sa mga hadis na yung papaano yun i-amal. Maliw. So yung pag-iingat mo na yun, ito i-amal ang buwan mo. Pero hindi ka pa sigurado kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Sigurado ka ba hindi? Sigurado ka ba hindi? May ngamilay nga mga tao, lahat galing sa kampo nagtatakbuhan. Tapos ka nagsuma sa kampo, masya ka sa biyo na. Ito na yung sulit mo yes. Ano sabihin, anong gagawin? Ilay nga, nagtatakbuhan pababa dito yung mga tao. Yan lang nga nasa kabing sumro. Maswa kami yung Iswahili. Motor na pula. Juman, ay nagka-blinks. Pagigising ko lang alas 10 gabi. Bakit na motor siya? Yung pala na tandaan, pala na may LTO doon. Mga binamadang na LTO. Ginalay doon. Pero yung pag gano'n na sitwasyon, nakita mo na nagtatakbuhan yung tao, halos lahat na ariyo. Umanibaguan nila na bulag. Nakita mo na, nakaupo lang doon, tumakbo din. Eh, ikaw pupunta ka ng camp, may nilin yung mga bulag, tumakbo din. Nalawat mo niya. Wait naman ito na medyo delikado yung matoma daw like sa prank ni Magdoriw. Nari?
Noong una na disente mo lola lagi kayo, yan sala. Man to na pati yung kamalian ngayon na ginagawa ng tama. Yun na mga prank na yan. Ginagawa kayo. Rio, sa prank na mga prank kaso talaga. Maprank ka. Ito yung tinatawag na hindi inuobliga yung maniwala, pero inuobliga niyang isagawa. Bakit? Kasi kaya natin isasagawa dahil yun ang zohir. Gopyangan yun tanungpan. Nas? Ano pa yung Nas? Zohir? Dito yun. Yan di ba tanong ko? Alam na ito wajib yaman. Kailangan mong iamal kasi yun ang zohir eh. At ibitero yan na layon. Kunatian audit. Itago mo na yung paratihan. Mag-ingat ka na lang. Na yung pag-iingat, nagiti amal. Talaga magandang magturo pag walang dalag na. Wadhalika mislul akhbar al-marwiyah bis sunani. At itong ikalawa, dalika ay wasani itong ikalawa na ito na hindi wajib mag-amal pero hindi wajib maniwala na mislul akhbar tulad ng mga hadis al-marwiyati na nakariwayat siya bis sunan sa mga sunan, hadis sunan. Ito yung mga hadis na isinulat na naaayon sa bab ng fikhi. Yaman ang mga sunan. Mga hadis na riniwayat na naaayon sa bab ng fikhi. Babul wudu, babul tahara. Naginaniputusan na sunan. Pero sunan-sunan niya, kasama yung sanad niya. Na palagi lubul-lubul mura. Ariyo, ang mga sunan yun. Ariyo, kaya lang, hindi na yun matatawag na sunan kasi walang sanad. Tinanggal yung sanad. Wasiha at yung mga hadis-hadis na sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Hibban. Yung mga hadis na yung mga sahih. Wa ma ashbaha at yung mga ko. Ay, gito na. Ay, ako kumanin hadis sahih. Nakalagay sa Bukhari hadis sahih. Ipamati ka na, hindi ka paniwala. Hindi ka wajib paniwala. Ariw. Pero ang zahir niya, dahil yung hadis na yun galing kay Bukhari, anaya zahir yan na dapat nagawin mo na. Kung Bukhari na yun. Yawan ito. Wa qala ba'du ahli al-ilm tujibul ilma din. Sinabi ng ilan sa mga ahli ilmo tujibul ilma, o obligahin niya yung ilm, pero ito ay pitong salita nito. Waqala ba'dul muhaddisin, at sinabi ng ilan sa mga ulama hadis, mayuhka isnaduhu, ang bagay yani hadis na yuhka na naikwento ay yudkaru na banggit, isnaduhu ay sanaduhu yung sanad niya, na aujabal ilma, o obligahin niyang maniwala. Waqala an-nadham, sabi naman nitong sinagam ay minal mu'tazila, yajuzu an yujibal ilm,
na pwede na iobliga niya ang kasiguraduhan. Kailan yun? Idha qaranahu sabab. Kapag nasabayan siya sa hadis, sababon ng sabab. Kumbaga na, yung pagkakakwento ng hadis upama na isinama yung sabab wurudil hadis. Diba kung sa Quran na sinabi ko na sa inyo noon, na ayaw kang pag-istilayra nun, na sabab nuzulil ayah, sabab asbabun nuzul, sabab ng pagbaba ng ayat. Lagi dito man na yung pagdating ng ayat. Pero pag hadis na wurud, warada, sabab wurudul hadis. Kapag sabi niya, sinabayan siya ng sabab yan ni asbab wurudil hadis. Kuman asbabun nuzul hadis. Mislo, halimbawa, an yura rajulun mukarraqus siyabi, makikita ang isang lalaking punit-punit ang damit, kaya jiutas dumating siya, wayahbiru, na sinasabi niya, kinukwento niya, bimauti paribin lahu, ng pagkamatay ng kanyang karib. Pagkamatay ng kanyang karib. So yung, ano yung sabab ng pagpapunik-punik ng damit niya? Kasi, dahil rin sa pagkamatay ng kamag-anak niya. Yun ang pananaw ng mga Mu'tazila. Wa qala al-Qashani wa Ibn Dawud, at sinabi ni Qashani at saka si Ibn Dawud az-Zahiri, la yujibul amal. Hindi pa daw inuobliga ang amal. Kuyaw. Pag ganitong mga hadis lang na hindi pa wajib i-amal. Sige na hindi daw wajib i-amal. Kuyaw rin hindi na wajib maniwala, hindi rin wajib i-amal. Agitir-git. Wa huwa madhabur Rafida. Ganito rin ang madhab ng mga Shia Rafida. Sumaktalaba haula, tas nakhilak na naman itong mga Rafida na ito. Paminhum mangkala, ang dahilan daw kung bakit bawal, bakit hindi daw tawag dito, kailangang i-amal. Nasabi nila na al-aqlu yamna'ul amal bihi. Yung isipan ang pumipigil na isagawa yun. Pararagiran na, para sa kanila na yun ang nagsasaad na hindi daw inoobliga ng isip na yaman. Kasi pinipigilan ng isipan. Kung pinipigilan ng isipan ni amal, ito ay salita ng Nabi, salita ng Allah. Yun nga lang, hindi mo wajib na paniwalaan nga, kasi nga hindi masigurado, pero ang zahir niya salita ng Nabi. Yaman ito. So anong pipigil na yaman? Wa minhum man qala al-aqlu la yamna. Ilan pa sa kanila nagsasabi yung isip hindi pumipigil illa anna syaka lam yarid bihi, maliban sa ang syara ay hindi dumating siya na syara bihi bil amal, sa amal na yun. Itong panipinter. Yan kailangan naman ng pangalawang dalil na nagsasaad na kailangan na may dumating na naman na magsasaad pa man na kailangan na i-amal yung salita niya. Pagkatapos na irarat mo sa isa-isa yung kanilang mga kawa. Wallahu a'lam. فالدليل على أنه لا يجب العلم أنه لو كان يجب العلم
mga sungod.